Good day guys, Zera nga pala. Welcome sa ating vector art voice-over narration. Pero parang tutorial na din siya with timelapse nga lang. Pero sana masundan nyo ako. Gagamitin natin sa software ay Adobe Photoshop CC 2015 version. So, start na tayo. First, punta tayo sa file. New. Name your PSD. Then, ito, pakita ko lang yung ginagamit ko na settings kapag gagawa ko. Pakita ko lang yung mga materials na gagamitin natin. Color palette at yung reference. So, ito yon. Time-lapse lang ng konti para ma-organize yung mga bagay-bagay. So, yan. Okay na. Start na tayo mag-trace para sa line art. Zoom lang ng konti. Then, game. First, dito tayo sa walk. Time-lapse ko lang kasi medyo may katagalan siya i-trace eh. At next naman sa chin. Ngayong tapos na tayo sa line art, next naman natin yung skin tone. Time-lapse lang uli. Yan yun. Dito naman sa bandang lips, maglalagay lang ako ng line art color. Ganun din sa nose trill at syempre dito rin sa upper eyelid, lower eyelid at iris din niya. Dito medyo niremedyohan ko yung ayos ng bangs niya para makita yung kabilang side ng mata niya. Next naman yung sunglasses naman niya. Then mag-eye drop lang ako ng midtone niya tapos trace na natin. Pakita ko lang, ganun din yung sa lips niya. Pero di pa tapos yan ha. Next naman natin yung dark tone niya. Time-lapse ko lang uli. At dito, yung bandang skilera ng mata niya, naglagay na rin ako ng dark tone color. Ayos. Next naman natin yung mid-tone ng lips niya. Then, yung dark tone ng lips niya.
Next natin i-trace yung color ng sunglasses niya. Then, pagkatapos nun, dito na tayo sa bandang kamay niya. Mid-tone lang uli yung ito-trace ko. Combine lang sa mid-tone layer natin. Ay, teka, na-subtract pala. Next naman yung dark tone ng kamay niya. Ganun lang din uli. Combine shape ko lang sa dark tone layer natin at start tracing na. Ito yung result after natin matrace. Pakita ko lang. After nito, trace ko naman dito yung nails niya. Sunod na i-trace naman natin yung sigarilyo naman niya. Sa part na to, dito ako medyo natagalan at nahirapan mag-trace. Kasi di ko matansya kung paano yung gagawin kong detail dito. Pero tingin ko nagawa ko naman siya ng maayos. So, yan. At maglagay na ako ng konting light color sa skin niya. At dito medyo nahirapan din ako sa part ng damit niya. Kasi medyo fuzzy yung texture niya eh. Kaya mahirap siya i-detail. Kaya ganito na lang yung diskarte ko. Dito, napansin nyo, naglagay ako ng mga circle detail. Hindi ko na sinama yung clip kasi sobrang tagal gawin eh. Kung paano ko i-trace.
Then, after nun, raise na natin yung shadow ng damit niya. Dito medyo nangangapa ako. Parang hirap kasi tansyahin kung paano yung nagiging shadow niya eh. Pero sana nagawa ko naman siya ng maayos. At last, background na tayo. Pinaka nahirapan ako. Kasi usually, plain color lang yung mga background ko sa mga vector art ko eh. Pero dito medyo nag-explore naman ako ng ibang style. So, una, nag-search muna ako ng mga ideas kung paano yung gagawin ko. At ito yung mga nakita ko. Yan, nakikita nyo sa screen. Parang ginawa ko na rin reference, pero hindi ko dinownload yung picture. Parang ginawa ko dito, nag-freestyle lang ako. Pero may reference syempre. Yun nga lang, hindi ko trinace galing sa true picture. After ko nga mag-research ng mga ideas, nag-start muna ako sa shape. Sa rectangle shape. Para maging background base color. So, ito pakita ko lang yung color code niya. Yan, kita nyo sa screen. Then next, maglalagay naman ako ng gradient para maging dark color ng sunset. Ito yung color code na napili ko. Tapos, lagyan ko lang ng konting detail yung mountain. Lagay lang ako ng konting stars sa sky gradient natin. Yan. Dito naman, maglalagay ako ng shore. Yan, nakikita nyo sa screen. Dito lang din ako kumuha ng ideas. Kagaya nung sa mountains natin. Para kahit pa paano, magmukhang mountain with ocean view yung background natin. At para sa final touch ng vector art natin, gagamit ako ng fabric float texture. Nag-try lang ako mag-experiment. Tingnan natin kung okay ba siya sa vector art. Yan, time-lapse lang natin ng konti. Then, sana maganda yung result nito. At yun, tapos na tayo at ito na yung resulta ng ginawa natin. Sana okay sa inyo itong fabric float texture na to. Kung may mga katanungan kayo, comment nyo lang at
sasagutin natin yan. Maraming salamat sa mga nanonood nito. Sana abangan nyo pa yung mga susunod na uploads natin. Hanggang dito na lang muna. Peace. I'm out. Maraming salamat ulit. Zera nga pala.